Ang madilim na enerhiya ay bumalot sa buong lugar, at mula sa loob ng portal, lumilitaw ang clone ng Demon King, ang Dark Lord. Ang kanyang buong presensya ay sapat na para lunurin ang buong rehiyon sa kadiliman. Nang makita ang clone ng Dark Lord, natakot ang ating bida, dahil sa sandaling iyon, wala siyang sapat na kapangyarihan upang labanan ang clone na ito ng Demon King. Kaya't agad-agad, hinugot niya mula sa kanyang inventaryo ang essence ng dugo ng Poison God at pinakawala ng essence na lason na iyon patungo sa portal kung saan lumalabas ang madilim na enerhiya at ang clone. Paglapit ng dugo ng Poison God sa portal, nagsimula itong maglabas ng napakalaking dami ng nakalalasong gas, na bumalot sa portal mula sa harap at sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang madilim na enerhiya ay binalutan ng berdeng enerhiyang lason. Ang dalawang kamay na lumalabas mula sa portal, ang mga kamay ng Demon King, si Dark Lord, ay dahan-daang nagsimulang matuno. Nang makita ito, bahagyang nabagabag ang Dark Lord dahil sumasakit ang kanyang katawan. Napaungol siya sa matinding kirot at sinabi, "Ano itong bagay na ito?" Pagkaraan ng ilang sandali, nang malaman niya kung ano ito, sumigaw siya, "Lason ito!" Matapos takpan ng buong lugar, ang nakalalasong gas ay nagsimulang maglabas ng isang nakakasilaw na liwanag na bumalot sa paligid ng lubusan, kumalat din sa loob ng portal, at labis itong naapektuhan. Ang ibang mga halimaw na nagsagawa ng ritual upang ipatawag ang Dark Lord ay nahuli rin sa saklaw nito. Naapektuhan din sila ng lason, sumisigaw sa matinding paghihirap, sumisigaw, napakadelikado ng lasong ito. Pinapanood ito mula sa malayo, ngumiti ang ating bida at sinabi, "Tila, ang ranggo ng Dark Lord ay hindi kasing taas ng sa Poison God." Ngayon ay huminto na ang mga kamay na lumalabas mula sa portal, at tanging ang portal na lamang ang natira. Hindi na lumalabas ang clone ng Demon King, si Dark Lord. Ang mga bahagi ng katawan na nakalabas kanina ay natutunaw at nahuhulog sa lupa. Ang lahat ng bahagi ng katawan na iyon ay nasa ilalim pa rin ng epekto ng nakalalasong gas, at nang mahulog sila sa ibang mga halimaw, nagsimula rin silang matuno sa pagdampi, namimilipit sa sakit habang kinakain sila ng lason. Yumalulong ang sigaw ng matinding paghihirap sa lugar habang umiiyak sa pagdurusa ang bawat halimaw. Si Halay ay nakulong din sa nakalalasong gas ng ating bida. Nang makita niyang hindi na lumalabas ang Dark Lord mula sa portal, sumigaw siya sa gulat, "Ano itong bagay na ito? Panginoong Demon King, bakit hindi ka pa lumilitaw?" Habang pinapanood niyang natutunaw ang sarili niyang katawan, sumigaw siya sa takot, "Paanong nagkaroon ng ganoong nakakatakot na lason? Ang katawan ko, natutunaw." Mabilis na natutunaw, tumingin si Halay kay Mina, inabot ang kamay patungo sa kanya, tinawag ang pangalan nito at sumigaw, "Mina, iligtas mo ako." Pinapanood ang lahat ng ito mula sa malayo, si Mina ay lubos na natakot. Pawis ang tumulo sa kanyang noo, lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Nanginginig, bulong niya, ang pagbaba ng Dark Lord ay nabigo. Kahit ang lason ng Corrupted Book Demon King ay hindi kailanman naging kasing nakakatakot nito. Anong uri ng kapangyarihan mayroon si Lin Moyo? Upang iligtas ang kanyang buhay, agad niyang hinugot ang kanyang bato ng teleportasyon, at nang hindi nag-aaksaya ng oras, dinurog niya ito habang sinasabi, "Kung magtatagal pa ako, mamamatay ako. Mas mabuti pang tumakas na ngayon." Sa sandaling dinurog niya ang bato ng teleportasyon, nagsimula siyang mag-teleport kaagad. Naglaho mula sa lugar na iyon. Sa pagtakas niya, at sa pagkamatay ng lahat ng iba pang halimaw, ang selyo na inilagay dito upang pigilan ang pagsama ng ating bida ay nagsimulang mabasag at ganap na. Nawala. Ngayon, ang lahat sa lugar ay natapos na. Napatay ng ating bida ang clone ng Dark Lord, kasama ang lahat ng iba pang halimaw na dumating doon upang patayin siya. Agad-agad, isang notifikasyon ang lumitaw sa harap niya, "Napatay mo ang clone ng Dark Lord. Nakakuha ka ng 500 milyong experience points." Isang nagniningning na liwanag ang bumaba sa kanya, at isa pang notifikasyon ang lumitaw, "Ranggo ng military badge, star dagdag 1. Sa pag-iisip sa lahat ng nangyari, sa wakas ay bumantong hininga ang ating bida at bumulong sa sarili, kaya't ang ipinapatawag ay ang Dark Lord. Minsan kung napatay ang supling nito, kung nagkataon na tunay siyang bumaba rito, ako sana ang namatay. Pagkatapos nito, direktang lumipat ang kwento sa Abyss World, kung saan nakikita natin ang Grand Palace.
Sa loob, ang Dark Lord mismo ay namimilipit pa rin sa matinding kirot. Ang kanyang tunay na katawan ay kinakain ng nakal-alasong gas. Sa pagtingin sa lason na kumakalat sa kanyang katawan, yumangal siya ng galit na galit. Itong dam na lason na ito, naglakas loob itong maapektuhan ang aking tunay na anyo. Lin Muyo, papatayin kita. Sobrang daming lason ang lumalabas mula sa kanyang katawan kaya ang buong palasyo ay binalutan ng nakakalason na gas. Ang mga halimaw sa loob ng palasyo ay nahuli rin dito, sumisigaw habang bumabagsak at namamatay sa paghihirap. Samantala, ang epektong ito ay umabot sa ating bida sa ibang lugar. Bigla, ang kanyang sistema ay nagsimulang mag-flash ng maramihang tuloy-tuloy na notifikasyon ng mga halimaw na namamatay ng sunod-sunod. Una ay ang mensahe, level 69 na Abyssal Sword ay namatay. Pagkatapos, level 70 Abyssal Blade ay namatay. At kaya't 3 o 4 na notifikasyon ng pagkamatay ng halimaw ang lumabas ng magkakasunod. Nang makita ito, ang ating bida ay parehong nagulat at nalito. Ngunit sa parehong oras, napansin niya na siya ay patuloy na tumatanggap ng experience points mula sa bawat pagkamatay na ito. Litong-lito, sinabi niya sa sarili, saan nanggagaling ang lahat ng experience points na ito? Wala pa akong ginagawa. Pagkatapos bigla, natauhan siya, naiintindihan niya ang lahat. Tila kumakalat ang lason sa abyss. Ang eksena ay lumipat pabalik sa Abyss World, kung saan hindi lamang ang palasyo kundi ang buong rehiyon ay ngayon ay natatakpan ng lason. Ang buong rehiyon ay natatakpan na ngayon ng nakal-alasong gas. Isa-isa, ang mga halimaw ay namamatay, sumisigaw, takbo. Takbo ng mabilis hanggat maaari. May sumigaw sa pagkalito, anong nangyayari dito? Bakit tumatakbo ang lahat? Isa pang halimaw ang sumigaw, saan nanggaling ang lason na ito? Ang buong rehiyon ng Abyss ay ganap ng nababalutan ng nakal-alasong gas ng ating bida. Sa panunood sa kanyang imperyo na bumagsak, yumangal ang Demon Lord sa galit, pinatay mo ang aking supling, sinira mo ang aking clone at ngayon sinira mo ang aking royal city. Lin Muyo, huwag na huwag mong hayaang mahanap kita. Samantala, habang patuloy na namamatay ang mga halimaw sa buong Abyss World, ang ating bida na lumilipad ay patuloy na tumatanggap ng baha ng notifikasyon. Iba't ibang level ng halimaw ang namamatay ng sunod-sunod, at sa bawat pagkamatay, nakakakuha siya ng libreng experience points, ang kanyang lakas ay patuloy na tumataas sa bawat segundong lumipas. Ang ating bida ay gumagala na sa loob ng 10 oras mula nang matapos ang huling laban. Pagkatapos ng 10 oras, nakarating siya sa tuktok ng isang bundok. Nang dumating siya sa tuktok, tumingin siya sa ibaba at nakakita ng isang kidlat. Nang makita iyon, huminto siya mismo doon. Agad-agad, ang kanyang mga pakpak ay nagsimulang mag-deactivate ng kusa. Nakatingin sa kanila ng may pagtataka, bulong niya, ang undead lightning wings ay automatikong nagsara. Mukhang pinagbabawal ang paglipad. Sa sandaling iyon, nasa Burial Thunder Canyon na siya. Pagdating, agad niyang inaktibo ang kanyang skeleton armor at nagsimulang i-scan ang lugar, tumitingin kung saan-saan. Dahan-dahan siyang sumulong, ang kanyang mga mata ay nagwala sa buong lugar na may manipis na linya ng pag-igting sa kanyang mukha, handang mag-react sa sandaling lumitaw ang anumang panganib. Naglalakad pa sulong, sa hindi katagalan ay nakita niya ang isang malakas na kidlat, at sa harap nito ay may kumikinang na isang napakalaking porma sayon ng kidlat na pabilog. Sa maingat na pagtingin dito, nakakita siya ng isang halimaw sa loob ng bilog. Ang nilalang sa harap niya ay ang Thunderlight Beast, isang leader-level boss monster. Ang mga stats nito, level 75, strength 300,000, agility 350,000, spirit 250,000, constitution 400,000. Kaya nitong gamitin ang mga kasanayang lightning engravings passive at thunderlight annihilation. Ang mga katangian nito ay immunity sa mga elementong kidlat at ang kakayahang sumipsip ng kidlat upang palakasin ang sarili. Napakalaki ng halimaw. Kamakalabog ang kidlat mula sa katawan nito. Ipinako nito ang tingin kay Lin Muyo. Pagkakita pa lang sa kanya, agad na ipinatawag ni Lin Muyo ang kanyang buong skeleton army. Ang Thunderlight Beast ay nagngingit-ngit sa galit pagkakita sa mga kalansay at sumugod upang umatake. Una nitong pinunit ang mga skeleton warriors sa harap nito, na dinurog at piniraso-piraso.
Ang halimaw ay umatake ng ubod ng bilis, sabay-sabay na sinalakay ang lahat ng skeleton warrior. Sa panunood nito, sinabi ni Lin Muyo, ang Lixi ay sadyang napakataas para mapigilan. Agad niyang inaktiba ang Bone Prison at pinakawalan ito patungo sa Thunderlight Beast. Mga malalaking tanikala ng buto ang humarurot sa bilis ng kidlat at nagsimulang igapos ang Thunderlight Beast. Nang kumapit ang Bone Prison sa halimaw, umulan ng mga atake ng mahika at sunod-sunod na mga palaso. Ang mga skeleton mages ay nagpakawalan ng tuloy-tuloy na pag-atake ng spell, habang ang mga skeleton archers ay walang humpay na nagpapana. Sabay-sabay na tumama ang lahat ng atake sa halimaw. Nakulong sa Bone Prison, hindi ito makatakas. Ang pinagsamang pag-atake ay tumama rito, at ito ay bumagsak sa lupa, malubhang nasugatan. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na kidlat ang umalpas mula sa katawan nito. Ang kidlat ay napakatindi kaya't humahagupit ito patungo sa kalangitan. Imposibleng malaman kung ang enerhiya ay inilalabas ng halimaw o hinihigop dito mula sa kalangitan. Tila pareho, sa pagmamasid sa lahat ng kidlat na iyon, ang Thunderlight Beast ay nagsimulang magningning ng matindi. Umiilaw ang buong katawan nito, at ang mga buto na gumagapos dito ay nagsimulang mag-crack at mabasag sa ilalim ng atake ng kuryente. Pagkatapos ay gumamit ang halimaw ng isang kasanayan, Thunder Blast. Ibinuka nito ang bibig at umungol ng may lakas na nagbasag sa bawat buto na nakagapos dito. Pagkatapos agad nito, isang nakakasilaw na malakas na kidlat ang sumabog mula sa katawan ng Thunderlight Beast, napakalakas na inilubog nito ang buong lugar sa liwanag. Tinakpan ni Lin Muyo ang kanyang mga mata, nagulat, at sumigaw. Hindi, ito ay isang self-destruct skill. Diyan nagtatapos ang kabanata na ito. Siguraduhin na i-rate ang kabanatang ito mula 1 hanggang 10 sa mga komento sa ibaba. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, mag-ingat at paalam.